Magandang gabi, Pilipinas. Araw po ng Martes sa 26 ng Hunyo 2012. Ako po si Erwin Tulfo. At ako naman po si Cheryl Cosim. Partner, mga kapatid, tuluyan nang naging bagyo ang active low pressure area sa bahagi ng Samar at umakyat na rin ito sa may Catanduanes. Pero bago pa ito naging bagyo, maya't maya na ang naranasan nating pag-ulan dahil sa habagat. Erwin, kahapon nga ay sinabayan pa ng kidlat ang pag-ulan sa San Mateo, Rizal. 2 bangkero ang patay ng tamaan ng kidlat ang kubo na sinulungan nila. Trish Roque, ikwento mo. Agad binaha ang ilang kalsada sa Metro Manila nang biglang bumuhos ang malakas na ulan kaninang umaga. Sabi ng Pag-asa, hindi ito dulot ng bagyo kundi ng hanging habagat. Isolated lang yon at nangyari lang ito nung madaling araw, no? Pero sabi ko nga rin kahapon na ngayong araw na to makakaranas na ng mostly cloudy ang Metro Manila. Ang pagulan sa San Mateo, Rizal kahapon, sinabayan pa ng mga kidlat. Malas na tinamaan ng isang kubo. Dead on the spot ang bangkero na si Jeffrey Cariaga habang namatay sa ospital ang kasama ng si Jason Cristobal. 6 naman ang sugatan. Bandang 2:00 daw ng hapon, sumilong ang mga biktima sa kubong tinatambayan ng mga bangkerong nagtatawid sa mga residente mula San Mateo, Rizal papuntang Quezon City. Itinaas ni Jeffrey ang kanyang cellphone para makasagap ng signal nang biglang tamaan ng kidlat ang kubo. Ang lakas ng sabog. Yun, para kaming hindi makakilos, na-paralyze kami. Paliwanag ng Pag-asa, unang tinatamaan ng kidlat ang pinakamataas na bagay o estruktura sa mga patag na lugar. Nag-iisa raw ang kubo sa lugar kaya ito tinamaan. Pag nasa loob ka ng bahay, dapat hindi basa, dapat hindi ka nakahawak sa mga metal. So ang gagawin mo, magka-crouch ka. Para mabilis, kung tatama ka mabilis yung paglabas ng kidlat sa katawan mo. Para makaiwas sa disgrasya, huwag lumabas ng bahay kapag kumikidlat. Lumayo sa mga bagay na dinadaluyan ng kuryente gaya ng mga metal. Huwag isaksak ang mga electrical appliance at huwag gumamit ng telepono o cellphone. Kapag inabutan ng pagkidlat sa labas, lumayo sa matubig na lugar at sa matataas na estruktura tulad ng mga puno. Dapat lang daw ay yumuko at hawakan ng binti o tenga at paalang dapat ang nakasayad sa lupa. Trish Roque, News 5.